Isang maganda at magpagpalang umaga po sa bawat isa. Ang devotion po sa umagang ito ay mula sa Door of Faith Church ng Ka, District 2 ng Marinduque. Sa pangunguna po ng aming District Supervisor, Pastora Rebecca Mazaredo Quijada, at ako po si Pastora Marcelina P. Ramiro. Bago po sa salita ng Diyos, umawit po tayo ng isang awit. Sa puso ko'y naisong awitan ka, uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka, upang aking maranasan kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa'yo ay sumamba. Hanap-hanap ka, hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Hangad sa bawat araw ay maranasan ko ang presensya niyo, ang kabanalan niyo, ang siyang hinahanap-hanap ko. Hanap-hanap ka, hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Hangad sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya niyo, ang kabanalan niyo, ang siyang hinahanap-hanap ko, ang siyang hinahanap-hanap ko. Praise God. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pagkakataong ito na kami ay nakakalapit sa inyo. Salamat po sa pribilehyo. Salamat po sa panibagong buhay, panibagong lakas na pinagkatiwala niyo po sa amin. At hayaan niyo sa pag-aaral namin ng iyong mga salita sa umagang ito, ang pagsama ng iyong banal na Espiritu at pangunguna ay aming inaangkin. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa bawat makikinig, Panginoon, at sumusubaybay sa devotion na ito, ang aming po. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ang atin pong teksto sa umagang ito ay nasa Aklat po ng Awit, chapter 23, verse 1 to 6. Napaka-popular po na verses. Maaari pong ito po ay isa sa paborito ninyo at marami po ang marahil po ay naituro na ninyo na pakinggan ng maraming beses. Ngunit ako po ay naniniwala na sa bawat pagtunghay natin ng kanyang mga salita, may panibagong mensahe na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Ang sabi po doon sa mababaw na salin, akin po mabasahin, "Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na langdasay, doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumata." Okay lang. Nagkakaroon po ng poor connection.
Okay na. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langisan at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Sa English po ay mas maikli at mas madaling sauluhin ang Psalms 23. Purihin po ang ating Panginoon. Siya ang ating mabuting pastol. Madalas gamitin po ang metaporang ito sa lumang tipan o sa paghalin tulad o paghahambing ng Diyos sa kanyang sarili sa isang pastol. Nasa lumang tipan po sa Isaiah 40:11, hindi ko na po babasahin dahil limitado po yung ating oras. Jeremiah 31 verse 10, upang ilarawan ng kanyang dakilang pag-ibig sa kanyang bayan. Ginamit din po ito ng ating Panginoong Hesus upang ihayag ang kanyang kaugnayan sa kanyang bayan. Ito po ay nasa aklat naman ng Juan chapter 10 verses 11 to 16. At ang Diyos sa magitan ni Kristo at ng banal na Espiritu ay lubos na nagmamalasakit sa bawat isa sa kanyang mga anak na hangad niyang mahalin, pangalagaan, ingatan, gabayan, at maging malapit sa mga anak na yaon. Okay. At si Haring David ang may akda ng Psalms 23, siya po ay relate dito. Bakit po? Dahil isa po siyang pastol bago maging hari ng Israel. Or 35, yung makikita po natin na inutusan ng